Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Itong Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar and Ornald Tabares Jr. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, araw na naman po ng Miyerkules. Ngayon po ay September 27, 2023. Ang bilis talaga ng araw. Ibig sabihin po niyan, panibagong araw na naman pong muli ng pagpasada ng napapanahong mga paksa at pagbabalita. Gayon din ang masasayang kwentuhan ngayong araw ng Wednesday sa opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7. Ayan, magandang umaga kasamang Ornald. Good morning, Sir Vin. Sabi ng ating kasamang si Auntie May, ang lungkot ko daw. Ayun, oo. Hindi, bakit masaya na? tayo. Masaya ang ating Miyerkules dahil huling Miyerkules na po agad sa buwan ng Setyembre. Ayan. Oo. And ngayong araw po, aba, sir, ngayon pala ay National No Excuses Day. Oo. Sinimulan mo agad, nag-excuse ka na kagad na hindi ka mababa ang energy. Kayo, sir. No excuses pala ngayon. Opo, ayan. Ano kayang excuse ni Vice Gov? Ba't wala ngayon? Ayun nga. Good Vice, we miss you po. Good morning. Magandang umaga po, Vice Governor Mark Libiste. Siyempre, nasanay na po kami na tatlo po kaming nandito na magkakatabi. Nabibis po kayo ni Lindo, ni Kevin, at ni Christian. At syempre tayo, sir. Oo. And parang kung hindi po ako nagkakamali, may tumawag po sa ating Good Vice early po kaninang umaga na siya po ay pupunta sa MMDA. Ayan. Ayun. So yun ang excuse ni Vice Gov. Yes. Which is valid naman. Pero National No Excuses Day. Sino ba nakakaisip niyan? Kaya nga, sir. Pero nabasa ko po, sir, sabi nga nila, it's about time to set aside those excuses. Sabi nga, go out and live a life. Spend super fun time with your friends and family ngayong araw ng No Excuses Day. Ayan. Ako kasi, sir, ako yung tipo na imbes na ilalarga ko palabas o palayas, ay ihihiga ko na lang. But then, naalala ko yung laging bile ng ating Miss Jen. Good morning po, ma'am. Na kapag may invites daw ng ating mga kaibigan and ang ating mga peers dito sa office ay sulong at sumama because we'll never know what you're gonna miss. So yung excuses sa pagyakag ng sa galaan. More on ganun pala. Parang hindi naman white lies. Ayun. Pero lie pa rin, ano? Yes. Oo. At syempre, of course, napapakinggan nyo pa rin po ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng inyong biyaheng Kapitolyo, of course, with Sir Vincent Altar and yours truly, Ornald Tabares Jr. Ayan, speaking of pagbiyahe, malilimutan ganawan natin syempre ang ating mga kababayang nasa kanilang mga sasakyan, mga papribado man o pampubliko, at syempre yung mga nasa kanilang mga tahanan na nakikinig sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, pagbati rin po ng maganda at masaganang Wednesday morning sa lahat ng ating mga kapasada via our official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman send us a heart po at i-share na natin itong ating live stream nang sa gayon, mas marami pa po ang mga makasakay at makasama natin sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Ayan, so kahit man tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, bumaba pala nung Tuesday after 12 straight weeks of price hike. Nagkaroon ng rollback, tumataginting na 20 centavos.
Wow! Oo. Laki. Damang-dama ko. Oo. Ayan. So, magandang umaga po sa ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. At syempre, ang ating kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po, sir. Good morning rin po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Tita Abel. Good morning Ayan. po, Ma'am Maria Isabel Behasa. At syempre po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po ng ating Good Vice Governor Mark Leviste, 10 ng ating mga hinahangaan at respetadong mga bukal, magandang umaga po. Ayan, at bago po tayo tuluyang mapalayo, wala pong bibitaw at maglilipat ng himpilan sa ating pong pasadang kwentuhan. Tatalakayin po natin ang ilan sa mga naging aktibidad at kaganapan sa loob ng bakuran ng pamahalaang panlalawigan. Bibigyan daan din po natin at ang paghahatid sa inyo ng ilan sa mga paparating pang programa at aktibidad ng Kapitolyo para sa mga natitirang araw ng linggo. Yes, at gayon din sir, nakamusta nyo na yung ating petrolyo sa merkado? Oo, napaaga pala yung aking pagkakasabi. Pero still, yung markdown is still a markdown na ikaliligaya pa rin naman ng ating mga kababayan. Ayan. At syempre, kakamustahin rin po natin yung estado po ng malawakang usapin patungkol sa bigas at iba pang mga paksa na dapat malaman ng ating mga kababayan. Kaya atin po yung antabayanan sa pinakahuling mga balita na ating tunutukan maya-maya po lamang. Ayan, syempre sabi nga ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw may iwan. Kaya naman, sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng Bawat Batanggenyo, ang official radio program ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po sa buong Kapuluan, alas 9:38. Ayan, bago po tayo tuluyang umarangkada sa ating pagbiyahe, tayo po muna ay magpasalamat, manalangin sa ating dakilang lumikha para sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao, nakakalimutan na natin ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakakahuna. Palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinaliligtaang banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan natin sa iba? Tingnan po natin ang ating Panginoon. Kinalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatawad niya ang lahat nating mga pagkakasala. Patuloy siyang naniniwala at nagtitiwala sa ating kabutihan dahil ang Panginoon ay ang ating dakilang huwaran. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo, sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang aming mga pahirap sa iyo nang walang paniniwala sa iyo. Isang imbing paghahamak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na paggalitin ka. Bagkus ay tiningnan mo sila sa iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawalan ng pag-asa na masusuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala, dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, nagsisisi rin kami. Kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. At naway tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar tungo sa ipinangakong paraiso. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan,
Amen, amen. Amen. Oo. Nakaka-uplift naman yun. Grabe, Sir pero Vince. yun nga, yung sa realidad, madalas parang sabi nga, you're only as good as your last, halimbawa, assignment. Minsan Yes. nakakalimutan natin na ang galing-galing kung nagkaroon ka ng palpak, parang na-overlook na yung iba. Yun yung realidad. Pero yun nga, sabi nga sa atin ng panalangin, dapat makalampas tayo doon, dapat alisin natin yung pagkakahon sa mga taong nakapaligid sa atin para, syempre, mas positibo nga naman. Ayun. Maraming salamat. Ang ganda, Anong oras? ng Oo. takeaway lang, sir. Oo. 9:41 ng umaga. Syempre, hindi makukompleto ang ating cast. Pag wala ang ating pasadang pagbate kasama ang ating patroller, Miss Cheryl May Halili. Ayan, Sir Vince and Ornald. Good morning po sa mga nakatutok ngayong Wednesday morning. Siyempre sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nanunood at nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO, maging sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po, good morning kay Jansen Ulimba, kay Mon Carag, Jul Lindo Naguda, Joshua Sayaman, Ella Cayabat, Sir Nonay Valencia na bumabati ng great morning people of Batangas Province. At saka po sa ating lahat na kawani, stay safe and healthy. May God bless us all always. Gayon din po kay Lina Lynn Cosebora, kay Tita Nenet Ona, yan sa ating idol Sir Jun Magnaye. Good morning, morning, Sir Jun. Kay Tito Roger Aguirre, kay Ma'am Nitz Lapa, kay Tita Shirley Valmes. Yan po. Good morning po sa inyo. Ayan, maraming salamat kasamang May. Ang oras po, 9:42 ng umaga. Wala pong maglilipat ng istasyon. Sa atin pong pagbabalik, dediretso na po ang ating pasada. Kahit mababawasan daw yung fuel subsidy. Ay, grabe. bakit Mahirap kaya? talaga magbasa ng mga current events. Oo, minsan nakakalungkot. Ayan, sa atin pong pagbabalik. Yan nga, yung ating mga pasadang kwentuhan. Wala pa maglilipat na estasyon. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak.
Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo sa atin pong mga aktibidad nitong itong linggong ito. Pinangunahan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang isang pagpupulong, hindi pala to itong linggong ito, last week pala to. Oo, ang isang pagpupulong ng Provincial Solid Waste Management Board noong September 22 sa Lago de Oro, Barangay Balibago, Calatagan, Batangas. Dinaluhan ng pagtitipon ng iba't ibang mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan at mga katuwang na ahensya kasama ang mga Environment and Natural Resources Officers ng mga pamahang lokal sa lalawigan. Ipinabatid ni Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNR Department Head Luis Awitan na mayroon ng sanitary landfill sa lalawigan at ang mga kinakailangang pagpapatayo ng mga open dump site sa mga bayang wala pang ganitong pasilidad. Ayan, napakaganda ng bayang ito sa Calatagan. Oo. At samantala dumadulin po dito sa pagpupulong si Calatagan Mayor Peter Oliver M. Palacio na ibinahagi ang mga ipinatutupad sa kanilang bayan sa larangan po ng solid waste management. At syempre yung kahalagahan nito sa kanilang turismo na isa sa mga pangunahing kabuhayan dito. Binigyan din po ni Municipal Enro Maria Emeline Custodio ang pagiging responsable ng bawat isa sa kanilang mga basura, ang mabuting idinudulot ng segregation ng mga ito sa kanilang bayan at ang wastong pagpapatupad nito sa mga resorts at barangay. Nagpakita naman po ng ilang pamamaraan ang Tetra Pak Philippines at Sentinel Upcycling Technologies para makokolekta at maisaayos sa mga basurang maaari pang i-recycle at gamiting muli upang mapakinabangan pa. Samantala, patuloy ang malugod na pagtanggap ni Governor Dodo Mandanas sa ilang mga individual na personal na nagtutungo sa kanyang tanggapan noong araw ng Lunes, ika-25 ng Setyembre 2023 sa Provincial Capitol Building, Batangas City. Bukod sa mga aktibidad na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din niya na mabibigyan ng pagkakataon na makasama at makausap ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Ayan, samantala, full pack ang Monday na sumalubong sa mga kawani ng yes. Ito, grabe. Opo, parang kasi ang saya po ng ating Lunes agad. Oo, pinangunahan ng Provincial Human Resource Management Office ang lingguang pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas ng pamahalang panlalawigan. Diyan yan, syempre sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Pinagpatuloy pa rin ng pamahalang panlalawigan ang ilan pang mga natitirang aktibidad na kaugnay ng pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Kabilang dito ang paggawad ng pagkilala para sa mga nagwagi sa mga sumusunod na kategorya. Yes, at ilan nga po sa nabigyan ng parangal para po sa Outstanding Employee of the Year ng ating pamahalang panlalawigan ay sina Mr. Joel Carlo Avenido mula po sa General Services Office at syempre ito belated happy birthday kay Mr. John Mark Pangilinan mula po sa Provincial Agriculturist Office. Ayan, congratulations naman syempre lalo kay kaibigang John Mark Pangilinan. Yes, sir. Napakasipag talaga ng mamang yan. Oo. At meron pa sir ang para po sa Exemplary Behavior Award at ng ginawaran po mula po sa Provincial General Services Office si Mr. Augustine J. Ona ang mister po ng ating kasama sa ating tanggapan. Ang Kuya J, ang asawa ng Ate Nenet. Yes, good morning po. And of course si Mr. Rachel Mayuga po mula naman po sa PHO Dr. Ernesto Malabanan Memorial Hospital. Ayan. At ang atin pong Model Employee of the Year, si Dr. Jose Jesse Villanueva, ang Chief of Hospital po ng Provincial Health Office Batangas Provincial Hospital. At ang tumanggap naman po ng ating Governor's Service Award ngayong taon ay si Ms. Marcelina Senisa Aguda mula po sa PPDO. Ayan. Yan, samantala po ang tumanggap naman ng Workplace Safety Award ay ang mula sa Provincial Health Office, ang Don Manuel Lopez Memorial District Hospital.
Ang on-the-spot office award naman po, ang nakatanggap ay ang Provincial Health Office. Gayon din ang on-the-spot special office award, ang nakatanggap naman po nito ay ang Office of the Provincial Treasurer. Samantala naman po, ang mga nanalo sa music video making contest, first place po ang Pilipinong Batanggenyo by Arnold Tabares Jr. Yun, parang di ko kilala yan. Sino po ba yun? Mula po sa Provincial Information Office. Ayun. Second place naman po ang Saludo sa Inyo by Giselle Sardea mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At ang nakakuha po ng third place, Sabay-Sabay sa Pag-angat by Dr. Venus De Grano mula po sa Provincial Health Office ng Laurel Memorial District Hospital. At ayan nga po, matutunghayan po natin ngayon ang nagkamit ng first place sa video making contest, ang Pilipinong Batanggenyo by Arnold Tabares Jr. Ayan, sir, at habang inaayos po yung ating music video ay baka pwede mo bigyan na lang ng konting background. Paano, ano ba yung sikreto ng pagkakabuo ng awiting yan? Sir, ang inspiration kasi po sa likod nito ay yung ating mga kababayan at kasamahang kawani dito sa ating pamahalang panlalawigan. Sabi ko nga po, itong piyesang Pilipinong Batanggenyo, isa po itong awitin na sumasalamin at kumakatawan sa ating mga Batanggenyong kawani na nananatiling nakatindig at matatag sa gitna po ng hamon at mga pagsubok. Ayan. Taglay po yung iba't ibang ipinagmamalaki nating diwang Batanggenyo upang makapag-alay o makapagbigay ng dekalidad na serbisyo hindi lamang po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas. Ayan, nakakatuwa na siyempre bukod sa atin, bukod sa inyo na mga kasamahan natin sa Provincial Information Office, maraming kawani ng pamahalang panlalawigan talaga yung may mga gantong mga talento na naipapakita sa mga gantong mga pagkakataon na merong mga ganitong mga patimpalak na naipapamalas natin hindi lamang sa mga kapwa natin na empleyado dito sa Kapitolyo, kundi sa publiko na meron tayong mga ganitong mga talents, mga talented na mga kawani na dapat na napaparangalan dahil ng syempre hindi naman lahat may ganyang gift. And isa pa po dyan ay napakagandang pagkakataon din po na ito ay nagawa natin sa panahon ng mga kawani o ngayong Civil Service Month. Ayan. Baka pwede na nating maiparinig sa ating mga kababayan. Ito pong muli ang nanalong song? Music video po. Music video na pinamagatang Pilipinong Batanggenyo. Ang bawat Batanggenyong nakahandang tumugon sa mga layunin. Batanggenyong magiting kung sila ay tawagin. Bawat isa'y may kanya-kanyang hangarin. At ito ay ang makatulong sa kapwa Pilipino natin. Sa bawat oras sa tungkulin ng dedikasyon, may taglay na kakitingan itong henerasyon. Nakahandang humarap sa hamon ng makabagong panahon. Dakila ka, Batanggenyo. Sa bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patitin yung lingkod, tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagpuputihin. Magiting tayo, Pilipinong Batanggenyo. Ano nga ang pangunahing kinakailangan upang ganap na maging isang lingkod bayan? Sa paglipas ng mga taon, tila bagay pinanday na ng panahon ang estilo, pamamaraan at ang iba't ibang aspeto ng usaping pagsiservisyo. Ngunit isa lamang ang sigurado at iyon ay ang mapaglingkuran ang ating kapwa Batanggenyo.
ang bawat kawaning Batanggenyo ay tunay na bukod tangi. Anumang hirap at pagod ay hindi alintana upang sabay ay magsilbi. Isang katangi ang taglay ang diwang Batanggenyong ipinagmamalaki. Ang magpamalas ng serbisyo sa mga taong pawang mga buhay na saksi. Matapang tayong mga Batanggenyo, nakahandang humarap sa hamon ng panahon. Higit sa lahat, nagsisikap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa tungkulin. Dala-dala ang kagustuhang bawat isa'y tunay na mapaglingkuran. Bawat oras, ikaw ang laging unahin. Walang patiting yung lingkod, tapat sa aking tungkulin. Pangakong di mapapagod, lalong pagpuputihin. Pilipinong Batanggenyo, Pilipinong Batanggenyo, Pilipinong Batanggenyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kasamang Arnold. Siyempre kasama ang may special participation ni Boss Jun Magnaye. Yun pong voice over doon na madrama at Makapagdamdamin. Makapagdamdamin. Oo, grabe. Oh, laglag ang ano ko eh. Luha. Muntik na malaglag ang luha ko dun sa, grabe. Ayun, ibang klase. At syempre, pasalamatan din po natin ang suporta po at tiwalang... Syempre, yung mga kasama mong bumuo ng kanta, kaya nasa yung pagkakataon. Ayan, ano ba yan? Ayan, syempre po, maraming salamat po kay na Tita Abel, kay na Miss Jen, syempre po sa inyo, Sir Vince and Sir June, sa mga payo, suporta, at syempre po sa ating team ng Sinsay Dini sa Batangas, kay na Sir Vinson, kay na Auntie May, kaya Kuya Froilan Salcedo, kay na Kuya Junjun and kay Tito Eric. Ayan. At syempre po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Batangas Provincial Information Parang hindi mo nabanggit Office. ang iyong kasamang kumanta at umawit. Yes, so po ang ating si Moto Kicks. Ang ating si birthday Kuya boy. Kiko. Happy birthday, Kuya Ayun. Francis Mila. Oo. Yun. Hinintay ko talaga yung alam ko namang gusto mong i-drama lang save yung the best for portion last. ni Moto Kicks. And syempre, Happy birthday din kay Sally. Yes, Tita Sally. Ayan, at syempre, thank you rin kay Sir Eds Zaparte. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so muli congratulations sa lahat ng naging katuwang, katulong, kasama, kapamilya, kaibigan. Yes. Na bumuo ng Pilipinong Batanggenyo na yun nga na nagwagi sa ito yung katatapos lamang na songwriting contest ng ating Provincial Human Resource and Management Office kaugnay ng Civil Service Month celebration. Yan. Congratulations muli sa aking mga talentadong kasama dito sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan. Nasa naga tayo. Parang At nawala syempre na. sir, before makakalimutan natin, i-congratulate din po natin ang ating kasamahan from PDRIMO, from PSWDO, Ayun, and from PHO. PHO, ayan. Ayan, kaya nga talagang makikita yung talento ng mga taga-Kapitolyo across the board. Hindi lamang siya exclusive sa mga iilang tanggapan, kundi talagang napakarami talagang mga talentadong mga Batanggenyong empleyado ng Kapitolyo. Ayun. Oo, auntie. Good morning. Oo. At ika nga po ay talagang tunay na naging masaya po at makabuluhan ang naging month-long celebration ng Kapitolyo ngayong Civil Service Month, kung saan nagkaroon nga po tayo ng ating Employees Day, yung ating barakahan ng mga kawani, hatid sa atin ng Sangkap Batangas at marami pang iba, para lamang po ika ngaya mabigyan ng pagkakataon naman na
tayo mga lingkod bayat kawani ang kahit paano'y ma-appreciate at mapahalagahan sa pagdiriwang na ito. Ayan. At kaugnay nga po niyan, siguro po ay bigyang pagkakataon rin po natin upang ipabatid sa ating mga kababayan ang naging mensahe po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Civil Service Month ngayong buwan ng Setyembre. Tunghayan po natin ito. It is an honor to greet the 1.8 million strong government workforce, our public servants, mga kapwa kong lingkod bayan sa lahat ng sangay ng pamahalaan, a meaningful and joyous 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Today, we not only commemorate the anniversary of the Civil Service Commission, but also honor the dedication and commitment of all individuals who serve in the government. We celebrate this nationwide event every September to commemorate the establishment of the Philippine Civil Service by virtue of Public Law Number 5 of 19 September 1900. We look back to the past 123 years to recount the colossal progress made by those who served the nation before us. And we also look ahead to anticipate and prepare for the future of public service. I would like to express my gratitude to all civil servants who work tirelessly and with excellence and integrity to deliver the quality service that all Filipinos deserve. Thank you for your dedication. Despite the numerous challenges that we experience in our respective occupations, let us strive harder in achieving our united goal of providing a better future for our country. My appreciation also goes to the CSC for the steadfast commitment in continuously transforming the human resource and organization of the Philippine bureaucracy. In this way, we will hone agile and future-ready servant heroes. Maraming salamat sa inyong pagpapagal. Muli, mabuhay ang bawat lingkod bayan, mabuhay ang buong serbisyong sibil. Ayan, maraming pong salamat. Narinig po nga natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala sa kaugnay din po nung flag ceremony noong Lunes, binigyang pagkilala ng Kapitolyo si outgoing commander ng Philippine Coast Guard Batangas Province, Captain Victorino Ronaldo Acosta IV, para sa kanyang pagiging aktibong katuwang ng lalawigan at ng lahat ng Batanggenyo sa kanyang matapat na paglilingkod at dedikasyon sa serbisyo. Ayan at naging panauhing pandangal po si Governor Dodo Mandanas sa ginanap na Conferment of Performance Government System Institutionalized Status ng Batangas Provincial Police Office kahapon. Anong araw ng Lunes, sir? Ika-25 ng Setyembre sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. At kasamang iginawad ng BPPO ang Silver Eagle Award para po sa pagpapakita ng commitment at suporta sa pagpapatupad ng PNP Patrol Plan 2023 upang makamit ang adhikain ng kapulisan na magkaroon ng mataas na kakayahan, epektibo at may kredibilidad na serbisyo. Ayan, ang nasabing programa po ay dinaluhan ni Batangas Provincial Police Director Samson B. Belmonte, Regional Police Strategy Management Unit Acting Chief of Regional Staff Mariano C. Rodriguez at our Regional Advisory Group for Police Transformation and Development member Teresita M. Labares. Samantala, tinanggap din po ni Dr. Rolando Tumambing, ang dating kawani ng pamahalang palalawigan, ang recognition para sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development Batangas sa PPO na kinikilala bilang institutional partner ng Police Regional Office ng Calabarzon. Ayan, syempre si Doc Bing ay dati nating Assistant Provincial Administrator. Ayan, at sang-ayon naman sa DILG Memorandum Circular number 2023-132, ipinababatid po sa mga negosyo, korporasyon at foundation sa lalawigan ng Batangas ang patungkol sa Securities and Exchange Commission Amnesty Program. Alinsunod sa kanilang mandato, ang SEC ay inaatasan na magrehistro ng mga korporasyon at mapadali ang pagbuo ng negosyo sa bansa. Bahagi ng mga tungkulin nito ay hilingin sa mga korporasyon na magsumite ng taunang ulat tulad ng General Information Sheet at Annual Financial Statement, pati na rin ang MC28 report na naglalaman ng official alternative contact details na nakasaad sa RA 11232 na kilala rin bilang Revised Corporation Code.
Sa paglipas ng mga taon, naobserbahan ng SEC ang kabiguan ng ilang mga korporasyon sa pag-uulat na ito na humantong sa mga multa at parusa na naiipon taon-taon at kung minsan ay sa pagsuspinde o pagbawi ng kanilang corporate registration. Upang mapagaan ang compliance concerns ng mga korporasyon, naglabas ang Commission ng SEC Memorandum Circular No. 2, Series of 2023 noong March 15, 2023 na nagpapatupad ng SEC Amnesty Program. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga non-compliant corporations na linisin ang kanilang mga record at ayusin ang kanilang mga penalties para sa hindi pag-file at late filing ng kanilang reportorial requirements sa halagang 5,000 piso lamang. Ito rin ay nagbibigay sa mga korporasyon na suspendido o binawi ang sertipiko ng inkorporasyon na buhayin ang kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng pagbabayad lamang ng kalahati ng kanilang accumulated penalties. Ang SEC Amnesty Program ay bukas sa lahat ng mga korporasyon, kabilang ang mga branch offices, representative offices, regional headquarters at regional operating headquarters ng mga foreign corporation at foundations hanggang sa September 30, 2023. Sa Sabado na po yan. Para sa mga tanong at iba pang paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission Office of the Commission Secretary sa pamamagitan ng email na comsec@sec.gov.ph o sa pamamagitan ng telepono na may numerong 8818-5478 or 8888-8141. Ayan, at siguro ipe-paste na lang po natin or ipipi natin sa comment section nito. And of course, pabati muna ako, Sir Vince, ng good morning kay Ma'am Risa De Zosa, ang ating PHRMO. Ayan. Magandang umaga po, Ma'am Risa. And syempre po, Auntie May and Sir Vince, maihabol ko lamang po, nito pong nagdaang araw ng Biyernes, ang Department of Tourism Region 4A Calabarzon po, sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, ay nagsagawa ng training seminar patungkol po sa Filipino brand of service excellence dito sa atin sa PPDO Conference Center noong araw ng Friday. And one of its objectives po ay ang itaas yung quality of service ng mga naglilingkod po into public sector, gayon din yung ating customer satisfaction towards global competitiveness. Ayan. And total po of 40 participants mula sa iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo ang umattend dito, kung saan ang inyo pong lingkod ay isa sa mga masaswerteng nakadalo sa naturang seminar na ito. Ayan. And you know what po? Isang Filipino brand pala na dapat nating ginagawa. Una ay upang batiin yung mga kababayan nating nagpupunta sa ating tanggapan ay ang pagbanggit ng katagang mabuhay. Ayun. Habang ang atin pong kamay ay nakalapat sa ating dibdib, tulad po ng anyo sa kung papaano po natin inaawit ang ating national anthem. Ayan. And this seminar po made me realize na we as Lingkod Bayan, Sir and Auntie, we are not just having or serving our fellow Batanggenyos, pero through the spirit of so-called extra mile po, yung paglilingkod, may paglilingkod pa pala tayo sa ating kapwa. And it's not just about the services po that we render, but more of the impact and kurot sa puso na nai-impart natin sa ating mga kababayan habang tayo po ay naglilingkod. Ayan, at kasabay niya, naalala ko yung may dinaluhan din kami, kasama ko si Sir June Magnay at si Hans Olimba, yung Talakayan 2023. Naalala ko rin dahil nga ng ating Ma'am Risa De Sosa, siya ang nag-inform sa atin ng tungkol dito sa forum na ito. The Personnel Officers Association of the Philippines Human Resource Forum. Ginanap ito doon sa Diliman College sa Quezon City. Kumbaga parang ang title niya, Transforming the Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. Ayan. So, tayo nga daw mga public servants, mga servant heroes, mga lingkod bayani. Dahil nga kaya talaga dapat pagbutihin natin ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan na
syempre marami umaasa sa atin bilang mga kawani ng pamahalaan. Ayan. Ayan, samantala po ang ating walang kapagod-pagod na Governor Dodo Mandanas ay nagtungo sa Cabuyao City, Laguna kahapon po, ika-26 ng Setyembre 2023 upang personal na pangunahan ang isang open discussion o talakayan patungkol po sa Mandanas Garcia ruling. Nagbahagi rin ang punong lalawigan ng Batangas ng ilang mensahe na sumentro sa usaping pangkaunlaran at pagiging isang epektibong leader. Ayon sa gobernador, kinakailangan aniya na ang gobyerno ay mag-reinvent o makalikha ng mga makabagong pamamaraan para sa mas progresibong bansa. Bukod dito, mahalaga rin aniya sa isang leader ang tuloy-tuloy na pag-aaral at pagpapataas ng antas ng kaalaman sa pamumuno. Nang sa gayon ay matiyak at ang pagbibigay ng kaukulang solusyon at aksyon sa bawat nararanasang mga hamon at problema. Lubos naman ay kinagalak ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain kasama ang mga department heads ng pamahalaang panlungsod ang pagbisita at pagbabahagi ng kaalaman ni Governor Mandanas. Kinilala rin ng pamunuan ng Cabuyao City ang malaking ambag ni Governor Mandanas sa pagpapalaki ng pondo ng mga local government units sa bansa sa pamamagitan ng makasaysayang Mandanas Garcia Supreme Court ruling na tumiyak upang mas mapataas pa ang kapasidad sa pagtugon ng mga LGUs sa pangangailangan ng kani-kanilang mga nasasakupan. Naging kaisa ni Governor Mandanas sa kaniyang pagtungo sa Cabuyao City, Laguna, sina Provincial Internal Auditor Attorney J.R. Macasaet at Provincial Public Order and Safety Department Chief Attorney Genaro Cabral. Ayan, at naalala ko lang yung tungkol dun sa mga, yun sa talakayan din na dinaluhan namin. Kabilang dun sa mga, yung mga naging speaker si Dr. Clarita Carlos, yung dating National Security Advisor, at si Dr. Raymond Arcega, na yung isa sa mga officials ng POAP, at si Ma'am Yusek Sandy Sanchez Montano, yung chairperson ng Philippine Commission on Women. So yun nga, marami silang mga magagandang mga puntos na na-erase. Kabilang doon yung sabi nga ni Dr. Carlos, siya ay isang revolusyonaryo. So parang isa sa mga idea niya na parang ibinato doon sa talakayan, dahil talakayan nga. Hindi naman daw natin kailangan na 8 to 5 nagtatrabaho. Dahil yung parang yung 8 to 5 daw na konsepto, para daw yun sa usually sa mga parang sa mga pabrika, yun sa mga may napoproduce ng mga tangible na mga produkto, halimbawa pantalon o damit, halimbawa gawaan ng gawaan ng sopa o production. So yung mga gawaan ng pagkain. So kumbaga meron silang target na mga kailangan ma-produce sa isang araw. So talagang kaya nakaset na 8 to 5. Pero sa panahon daw ngayon, dahil na rin nga ng mga makabagong teknolohiya, aided by yung mga advanced technology natin, kahit daw hindi 8 to 5. Pero syempre, yan ay mahabang usapin. Kumbaga parang naibato lamang na isa yun sa mga konsepto na posibleng makatulong sa pag-transform ng paglilingkod natin sa ating mga kababayan. At yun nga, marami kahit sa curriculum ng sa educational system natin, maraming hirit si Dr. Carlos, isang parang controversial nga doon, yung parang dapat daw hindi na tinututukan yung mga kurso kagaya ng accountancy. Parang, bakit? Kasi maya-maya lang daw dahil sa advanced technology, baka daw puro mga computer na yung gumagawa ng mga trabaho ng mga accountant. So, baka hindi na daw kailangan ng tao dahil may AI na. Yes, sir. Yun is hindi galing sa akin. Sinishare ko lang. Baka maging hindi ako nagsabi nun. Which is, tingin ko naman ay inilapat lamang ni na doktora dahil nga iba na nga po ang panahong ito. Pero syempre, kagaya po natin, yung oras ng pagtatrabaho natin, hindi naman po iyon nakakulong lamang sa 8 a.m. to 5 p.m. working hours. Dahil tayo po bilang mga kawani ng pamahalaan ay nananatiling bukas 24/7 sa ating mga kababayan sa anuman po na pangangailangan at inyong
ilalapit dito sa ating tanggapan, maging sa ating pamahalaang panlalawigan? Ayan, ang oras po, 10:50 ng umaga. Yan, wala mo munang, tayo po muna yung magpapahinga ng kaunti ng pagsasalita. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan po, at para po sa mga upcoming activities ng Kapitolyo sa mga natitirang araw ng linggong ito, mula po sa Provincial Assistance for Community Development o PACD, ngayon po darating na September 30, Sabado po, opening of Intertown Basketball and Volleyball Tournament 2023 of BM Gozos sa San Juan po. Mula naman po sa Provincial Health Office, nagsimula po ng September 25 hanggang sa Biyernes, September 23, ang active case finding and free chest x-ray po. Ngayon pong araw, September 27, ginaganap po yan sa Bayan ng Rosario at sa Lemery. Bukas naman po, September 28, ay sa bayan pa rin po ng Lemery and Agoncillo. September 26 to 27 po, ginaganap po nila ang entomological surveillance through Carabao Bait trap sa bayan po ng Lemery.
September 26 and 28 naman po, ginaganap nila ang dental mission. Sa September 28 po, sa bayan po ng Alitagtag. September 27 po, magkakaroon po sila ng Buntis Congress sa bayan po ng Nasugbu. Mula po ngayon September 27 hanggang bukas po September 28, magkakaroon po ng 2024 Annual Operational Plan, Finalization and Rights Shop sa Batangas City po. Mula po ngayong araw, September 27 hanggang sa Biyernes, September 29, Validation Conference for LGU's Community-Based Drug Rehabilitation Program naman po, certification sa Quezon City po. September 29 po, City and Municipal Nutrition Action and Barangay Nutrition Scholar President Semi-Annual Meeting po, gaganapin po yan sa PHO Conference Room. Gayon din po, September 29, magkakaroon po ng mass blood donation activity sa bayan po ng Rosario. At sa September 29 pa din po, Regional Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Awarding sa bayan po ng Malbar. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, September 30 to October 2 po, participation to Philippine Experience Program, Culture, Heritage, and Arts Caravans, organized by the Department of Tourism at Cavite, Batangas, Laguna, and Quezon provinces. Mula po sa tanggapan ng Provincial Planning and Development Office o PPDO, simula po ngayong araw hanggang sa Biyernes po, September 27 hanggang September 29, quarterly monitoring of Philippine Rural Development Program projects. Ngayon po ay ginaganap yan sa Nasugbu and Calatagan. Sa September 29 naman po ay sa Malbar at Rosario. Mula po sa Office of the Provincial Agriculturist, September 26 to 27 po, Cluster Development Plan Rights Shop under Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program in Calabarzon, September 27 po ngayong araw sa Batangas City po. September 28, Cacao Growers Association Meeting sa bayan po ng Padre Garcia. September 28 pa din po, OPAG Community Food Market. Dito po yan sa ating Laurel Park, Capital Compound, Batangas City. Mula naman po sa Provincial Veterinarian Office o PROVET, Mass Pay and Neuter po sa Calatagan and Balayan, September 26 to 27 po. At mula po sa Co-op Batangan, invites members, officers, families, and friends to Tri-City, Thailand, Malaysia, and Singapore Group Study Tour. Schedule po niyan on November 7 to 13, 2023. Co-op Batangan MPC offers travel loan, fly now, pay later plan up to 100K payable up to 24 months to qualified and interested members and officers. Registration is ongoing and still open to all interested to join. Come now and join us. Fly now, travel now. For inquiries, mag-visit na lang po sa office or call 723-5424 or 0927-5560-525 or look for Yoli Arbriones for more details. Opo, ayan. And syempre po, bago natin na malimutan, ang atin pong office ay nakatanggap ng liham mula po sa Department of Energy kung saan kanila pong ipinagbibigay alam sa pamamagitan po ng kanilang Information, Education, and Communication Campaign regarding po sa scheduled span of rectification activity sa Malampaya Gas Export Pipeline na magsisimula po ngayong araw, September 27 hanggang sa October 6 po. Dito po sa lugar at mga baybaying karagatan ng lalawigan ng Batangas at Oriental Mindoro. Ayan. Ito po sir ay bahagi ng kanilang SOP o yung kanila pong Standard Operating Procedure upang panatilihin po ang safety and integrity ng kanilang mga energy facilities. Ayan. So ating tayo po ay nagbasa-basa tungkol dyan. Yes, sir, yung palang opo. spanning na yan. Kasi yung mga pipelines sa ilalim ng dagat, kumbaga nakapatong sa seabed, mga buhangin, mga unstable. So may mga pagkakataon na nahuhukay na, lumalalim na, lumalayo na yung mga tubo. So parang para masuportahan ito yung isasagawa ngayon ng ating mga kasamahan para ma-ensure na hindi masisira yung mga pipeline natin.
Kasi yung lalong mahirap i-company kapag nagkaroon na po ng leak. So magiging environmentally disastrous. Siyempre pag yung nagkaroon ng mga ganyang may mga leaks sa ilalim ng dagat. Ayun. At sa panibagong edisyon, panibagong edisyon talaga ng Alam Mo Ga, kasamang May. Ayan, Sir Vincent Ornald, para sa panibagong yugto ng ating Alam Nyo Ga. Alam nyo ga na ang Batangas is also generally accepted by linguists as the heart of the Tagalog language? Yes po, mayaman po tayo dito sa Batangas sa mga wikang Tagalog. Maraming mga salita ang hindi maalwang maarok. Pihong ikay babanasin bago maalman ang mga imik, nakaikay naman. Nagets nyo ga? Parang kine-question ko ngayon ang aking pagiging Batanggenyo, Sir Vince. Parang nakuha ko lang piho eh. Pihong ikay babanasin bago maalman ang mga imik na kainain naman. Ala, ay siya. Oo nga. Ay tayo kaya, pagkalalim. Ay dahil alas 10:26 na, tayo kaya ay babanasin maghapon. Ay alamin natin sa ating mga kasamahan mula sa P-Dream kung aambon o tayo maampiyasan o ano ko, diga. Ay siya, pasok mga kasamang weather forecaster. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 27, 2023. Patuloy pa rin po ang pagmamonitor ni Pag-asa sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,425 km east of extreme northern Luzon. At may posibilidad na pumasok itong LPA sa Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Bagamat sa ngayon ay maliit pa rin ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. Yung trough or extension nga po nitong si low pressure area ang siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Central and Eastern Visayas. Samantala, southwest monsoon pa rin o hanging habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng bansa, partikular na dito sa parte ng Palawan at Occidental Mindoro, na siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. At para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas po tayo ng mainit papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 82% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 63% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 94% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 62% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning dito sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 21 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:49 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven. Grabing bilis talaga ng oras. Oo, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan. Gusto ko pa namang tanungin kayong dalawa sana dun sa mga challenge. Yung 1,000 pesos na challenge for a week. Kung paano natin, paano nyo binabudget yung 1,000 pesos sa muli. Kaso wala na tayong oras. So, May, baka may mga babatiin ka pa? Ayan, Sir Vince, pahabol na pagbate. Siyempre, happy birthday sa ating kasamahan sa opisina, si Francis Mila, or also known as Moto Kicks. Gayon din po kay Tita Sally Corolio. Happy birthday. Ayan, po. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Gayon din po pagbati sa aking mama and papa, Mama Lisa and Papa Raul Makuha. Ganon din sa aking dalawang pamangkin kay Juan and Sam. At syempre sa aking kabiyak, David, ingat-ingat lagi. Gayon din po, pasasalamat sa ating technical crew na nakasama ngayong araw sa pangunguna po ni Christian Andal, John Lindon Aguda, Kevin Medrano, gayon din po kay Sir Jun Magnaye at kay Tito Roger Aguirre.
At syempre po ang aking pahabol na pagbati ng good morning sa aking Mami Juliet, sa aking pamangkin Clark Jacob, at syempre po sa aking kapatid Ate Janina. And syempre sir, happy birthday po sa mga kasamahan kong registered nutritionists and dietitians, kina Clarice Jean Tubo, happy birthday sis, kaya Miss Justin Ulysses Liesa, at syempre po kaya Miss Irish Bawan. Happy birthday. Ayan, at grabe talaga, bilis talaga. 10:31 ng umaga. Isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamulo ang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita natin ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Ako po si Vincent Altar. Marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw at syempre dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako po si Ornal Tabares Jr. And of course, yours truly, ang inyong patroller at ang kahuntahan at kasinsayan tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman samahan niyo po uli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!